Unsa man jay dakong rason ngano nga mahadlok man gud si Pads Darwin pagkatubang sa ibang debate? Ayan. Ang tanong nitong isang sabadista na ito, ano daw ang dahilan kung bakit takot kang labanan ni Father Darwin sa debate? Uy, takot ba? Ang naalala ko kasi, iniimbitahan siya ni Father Darwin na pumunta sa Bohol. Yun ang alam ko. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. May tatalakayin na naman ulit tayo at ang ating main subject sa araw na ito ay patungkol kay Glenn Alado. Kung saan sinasabi niya kinatatakutan daw siya ni Father Darwin. Wow! Pilingero! Pero bago tayo magpatuloy, mas maganda kung i-share ko muna kay Glenn Alado yung ating ngayon, yung ating topic ngayong araw na ito para naman makarating sa kanya, baka sakali maisip niya na na tumawag, no? Maisip niya kumari na tumawag, edi pagbigyan natin. Tabagin ka na sinabi dito ni Glenn Alado, ayan. Bro, unsa man jay dakong rason ngano nga mahadlok man gud si Pads Darwin pagkatubang sa ibang debate? Ayan. Ang tanong nitong isang sabadista na ito, ano daw ang dahilan kung bakit takot kang labanan ni Father Darwin sa debate? Uy, takot ba? Ang naalala ko kasi, iniimbitahan siya ni Father Darwin na pumunta sa Bohol. Yun ang alam ko. Iniimbitahan siya ni Father Darwin. Kasi si Father Darwin kasi, pag nagkikipagdebate yan, under yan sa authority ng bishop. At yung bishop, hindi naman covered ng bishop yung Mindanao. No? Ang covered ng bishop namin sa Diocese of Tagbilaran. Ngayon, kung gusto makadebate makadebate si Father Darwin, kailangan mong gawin yan sa loob ng Diocese of Tagbilaran. For example, nung hinamon siya ng debate ni Ramel Parba, national debater ng Iglesia ni Cristo, ang layo ng level ni Glenn Alado ron. Yan ha. Ang layo ng level ni Glenn Alado ron. Kung ikukumpara ko si Ramel Parba kay Glenn Alado, si Ramel Parba nasa 90%, si Glenn Alado nasa 2%. Yan. Bakit? Bakit nasa 2% si Glenn? Yung kanyang strong lang yan sa sigawan. Ha? Strong lang yan sa sigawan, pero ang IQ level niyan sobrang baba. Di naman sa inaatake ko ng personal si Glenn Alado, bunga yan doon sa nangyari sa kanilang talakayan ni Father Darwin Bayacol. Kasi ang nakalagay sa kanilang fundamental belief, the church as the pillar and foundation of the truth. Doon siya tinatanong ngayon ni Father Darwin. Ayon sa inyong libro, ano yung pillar and foundation of the truth? Laging sinasabi, ang pillar and foundation of the truth, yung Biblia. Ang sabi ni Father Darwin, ayon dyan sa subject matter ng inyong fundamental belief. Ano ang pillar and foundation of the truth?
Ang sagot naman ni Glenn Alado, ang subject matter dyan, yung truth. Yung truth. Doon pa nga lang, kitang-kita ng kahinaan ni Glenn Alado eh. Ha? Doon pa nga lang, kitang-kita ng kahinaan ni Glenn Alado. Na sinasabi niya na, yun daw ang subject matter. Hoy, when you say subject matter, yan ay kasunod sa terminong the. Ha? Halimbawa, the girl is playing the ball. Anong subject matter doon? Yung girl. Ha? Halimbawa ganito, when I peek at the window, I saw the dog bitten the cat. Anong subject matter doon? Yung dog. Bakit? Ang dog, ang subject matter na nag-bit sa cat. Oh. Kasi yung cat, kinagat lang eh. Kinagat yung cat. O, kinagat. Mali mo lang kung sinabi ganito. When I peek at the window, I saw the cat was bitten. The cat was bitten. Ano yung subject matter doon? Yung cat. Bakit? Siya yung kasunod ng term na the. T-H-E. The. Or the. Siya yung kasunod. When I peek at the window, I saw the cat was bitten by the snake. Oh. Ngayon, dalawa sila ngayon doon. Magkasunod. The cat, the snake. Anong subject matter doon? Yung dalawa. The cat and the snake. No, so, yan ang ibig sabihin doon. Na hindi maunawaan ni Glenn Alado. Tinatanong siya ni Father Darwin. Nakalagay sa doon kasi, ano yung subject matter doon? Sabi niya, yung truth. Kung yung truth, ano yung truth? Yung truth daw, ang Biblia. Okay. Yung truth, ang Biblia. Okay, ha? Kung ang Biblia, ang siyang pillar and foundation of the truth, siya yung protector ng truth, at ang pillar and foundation yung Biblia, ano yung truth na pinoprotektahan niya? No. Buti, hindi ako nakapagtanong nun. Kasi pag ako nakapagtanong nun, sabihin na lang natin kasi pag ako nagtanong kasi logical yan. Hindi gaya ni Glenn Alado, filosopo. Ha? Ang Seventh-day Adventist, lalo na sa mga Bisaya na Seventh-day Adventist, kapag sila nagtanong, kargado fallacy. Naalala ko dati si Bacalares, ganun din. Tinanong na ko ni Bacalares, saang version ng Biblia mo nabasa na sinabi ni Kristo, and upon this rock, I am the founder of the church. Sabi niya pala, and upon this rock, I will founder my church. Yan. At sabi naman ni Richard Thompson, kapag sinabi mong I will founder my church, nasa wrong grammar ka. Tinanong ko si si Richard Thompson doon, tama mo yung tinanong ako ng isang SDA na I will founder my church? Hindi ko binagi ko sinong SDA. Sinabi ko lang SDA nagtanong sa akin na I will founder my church. Sabi niya, mali yun bro, hindi pwede sabihin na I will founder my church. Malamang I will found my church. Hindi yung I will founder my church. Oh. Nang sinabi naman ni Gomer, yung kasama nila doon sa pag-aralan natin ministry, sabi ko, ginamit ko yung yung nasa Philip's New Testament na and upon this rock I am going to found my church. Sabi naman ni Gomer naman, ay wrong grammar yan. Wrong grammar daw. Kasi I am going is present and then found. Sa kanila kasi past tense yan ng find. Kaya sabi nila ngayon, ano siya, wrong grammar. Siya kasi present, dapat hindi siya susundan ng past tense. Sabi ni Gomer. Nung kinorek siya ni Richard Thompson sa live, sabi ni Richard Thompson, hindi wrong grammar yan, tama yan. I will found, I am going to found, tama yun. Tama talaga. Sa nakikita ko, mas mataas pa ang kaalaman ni Richard Thompson kumpara doon kay Gomer. Ha? Yan, sabi na lang ni Richard Thompson, bro, yan kasi ang naabot ng kanyang kaalaman, bro. Yun ang sabi ni
Ni Richard Thompson kay Gomer doon sa pag-aralan natin ministry. Hindi ba ako nakapasok muli doon? Yun ang ano, yun ang ating ikalawa yata ang pagpasok kasi yung una kasi yung debate namin ni Brisay Balansag. Nakapasok ako pero hindi talaga sa kanilang programa talaga na ano, na pag-aralan natin ministry. Yung talaga nakapasok ako sa kanilang programa, yun yung video na kung saan nang pinasok ko, kinabukasan dinilit nila kaagad. Ha? Kinabukasan dinilit nila kaagad. Alam niyo kung bakit? Kasi nanggiunay sila dito. Ha? Nagsinungagay sila. Sabi ni Gomer, wrong grammar. Sabi ni Richard Thompson, tama 'yon. Sabi naman ni Bacalares, upon this track, I will founder my church. Sabi naman ni Thompson, wrong grammar 'yon. Sa pagkataong ito, kung tutuusin mo lang yung mga explanation nila, talagang tama doon sa lahat si Richard Thompson. Yay! Oh. Mas tama si Richard Thompson kanila kasi si Gomer kasi nasa defense mode, si Baclaris nasa defense mode. So ang resulta ng kanilang mga argument napunta sa fallacy. Ayun, napunta sa fallacy. Anong fallacy ang ginawa ni Gomer? At ating buksan yung ating list of fallacy kung ano yung fallacy ginawa ni Gomer. Okay, different types of fallacy. Ang ginawang fallacy ni Gomer doon ay yung tinatawag na fallacy of equivocation. No. 'Yun ang ginawa ni Gomer doon, fallacy of equivocation. Ano yung fallacy of equivocation? Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Pwede rin yung yung tinatawag natin yung teka mo na ha. Ano fallacy ito ha? Definite fallacy, defining a term used in an argument in a biased manner. Kasi yung found doon sa I am going to found my church, yung found doon is not the past tense of find. No? Yung sinasabi doon na and upon this rock I am going to found my church, ang ibig sabihin noon, magtatayo siya. Hindi yung sinasabi doon na natagpuan niya. So, dalawang uri ng fallacy ginawa ni Gomer doon. Definite fallacy at fallacy of equivocation. Yun namang sinasabi naman ni Bacalaris naman, ang tawag naman doon is definite fallacy. Sabi niya, saan mo nabasa yung and upon this rock, I will founder my church. Mali na naman yun. No? Mahilig ang Seventh-day Adventist kapag sila nagtanong, napakahilig nilang gumamit ng mga different types of fallacy. At palalanan natin baka biglaan alam niyo naman kasi yung yung ating lugar natin, gamayng ng panahon, biglang pinapatay yung kuryente, nag-brown out. Kaya kung sakaling biglang mag-brown out at nawala ako sa ere, ang ibig sabihin nun, nag-brown out nga, yun na yun. Pag nawala ako sa ere, sabihin, nag-brown out. Okay, tuloy tayo sa ating pagtalakay sa video ni Glenn Alado. Tinatanong siya, bakit ka kinatatakutan ni Father Darwin Gitgano? Hindi siya kinatatakutan. Kung si Ramil Parba, hinarap niya, alam mo, kung ikukumpara ko si Ramil Parba sa kay Glenn Alado, ang layo ng layo kay Biya. Sa sa popularity, alamang talaga si Ramil Parba doon. Tapos, sa ranking, lamang pa rin si Ramil Parba doon. Alam niyo kung bakit? Si Ramil Parba ng INC, siya? National debater. Official national debater ng Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas.
Si ano naman, yun naman si ano, si Jose Ventilacion, si Joe Ventilacion, nasa ano naman yun, outside naman yun. Kasi Inglesero yun eh. So nasa labas naman si ano, si Joe Ventilacion. Si Ramil Parba, national debater. Ito naman si ano, si Glenn Alado, national debater ba to? Yan? Yung mukhang yan, national debater? Hindi nga marunong magtagalog yan eh. Ah. Tapos pilingero kay Kadong? Straight to the point. Pilingero? Huwag kang pilingero, hoy. Mahiya ka naman sa balat mo. Straight to the point. Ay, pilingero kayo. Ramil Parba, national debater ng Iglesia ni Cristo, sa popularity lamang kay Alado, sa ranking lamang kay Alado, sa referensya lamang kay Alado. Hinarap ni Father Darwin. Saan ginawa ang debate? Doon sa Loon. Under sa Diocese of Tagbilaran. Ayan. Meron pa siyang debate. Si Pastor Rolly Laugan. Yan. Pastor Rolly Laugan. Oh, kapatid ni Brother Edgar Laugan. Saan nangyari ang debate? Doon naman sa Carmen Bohol. Saan yung Carmen Bohol? Under sa Diocese of Tagbilaran. Yung debate ni Father Darwin kay Ismael Bahinting, kay si Rian Fuentes. Saan nangyari yon? Sa Tagbilaran City, Bohol. Under pa rin sa Diocese of Tagbilaran. Ngayon, kung intentionally gusto talaga makadebate nitong si Glenn Alado, si Father Darwin, papasukin mo siya sa lugar niya kung saan doon lang siya pinapayagan ng bishop mag-handle ng debate. Yan ha. Kung saang lugar siya pinapayagan ng bishop na mag-handle ng debate, doon nyo siya pasukin. Pero meron namang ibang paraan para makadebate nyo siya. Eto. Unang paraan. Puntahan nyo yung bishop namin. Magbigay kayo ng written request na iniimbitahan nyo si Father Darwin pumunta sa Mindanao para debatehin kayo. Pag inaprubahan ng bishop yan, pasalamat kayo. Pag hindi inaprubahan, lipat kayo ng ibang option. Oh. Ano yung ibang option? Punta ka sa SDA Bohol. Magpadala ka ng written request na papasukin mo yung Bohol para makadebate si Father Darwin Gitgano. What if hindi pa rin pumayag? Kung pumayag, tuloy yan. Kasi gaganapin ang debate sa Bohol, matutuloy talaga yan, Alado. Huwag kang pilingero. Straight to the point. Pag pinayagan ka. Pag hindi ka pinayagan, maghintay ka na lang hanggang payagan ka. Straight to the point. Alam mo ba paano mangyayari yan? Pagbibigyan ka ng inyong kasamahan na SDA na magipagdebate sa Bohol? Hintayin mo nang tumaas yung ranggo mo, kasing ranggo mo, si Ramil Parba. Si Ramil Parba, kahit saang bahagi ng Pilipinas yun, debate, makakapunta yun. Bakit? National debater siya. Ngayon, nagdeklara ang SDA Bohol. Nagdeklara ang SDA Bohol na huwag kayong papasukin. Kung hindi ka papayagan, ibig sabihin, mababa ka kumpara kay Ramil Parba. Ganyan yan. Mababa ka kumpara kay Ramil Parba. Pag pinayagan ka, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ka. Mataas ka sa kaalaman. Logically ka pagdating sa debate. Pero based sa aking nakita, hindi ka naman logical. Based sa aking nakita, hindi ka naman marunong.
Doon pa lang sa debate sa Cagayan de Oro, Cagayan de Oro na debate, ano ang tema? Patutunayan ayon sa mga referensya. Anong sabi ni Glenn Alado? Basahin mo, dyan lang, sa fundamental belief! Saan malakas si Alado? Solo ko, malakas sa sigawan! Saan mahina si Alado? Pasensya ka na, Jando, Alabado, mahina ako sa IQ! Alam niyo kung bakit ginawa yun ni Alado? Kasi alam ko na nabasa nyo sa aming The Ministry magazine na ang Katoliko tatag ni Kristo. Kaya ayoko basahin mo yan. Ang gusto ko, doon mo basahin sa fundamental belief. Ano? Nasaan ang IQ doon? Straight to the point. Nasaan ang logic doon? Kaya nga mga referensya para hindi i-stack sa isang aklat lang. Anong ginagawa ni Alado? Meron ba sa tema patutunayan ayon sa fundamental belief? Straight to the point. Mahinang nilalang. Straight to the point. Tapos pilingiro ka? Papuntahin mo sa Padre Darwin sa Mindanao? Magpaalam ka sa bishop namin, oy. Paalam ka sa bishop namin kasi ang bishop namin pinapayagan sa Padre Darwin dito lamang sa Diocese of Tagbilaran. Kaya ang gawin mo, pasukin mo si Padre Darwin dito kung talagang gusto mo siyang makadebate. At hindi ako naniniwalang takot si Padre Darwin sa'yo kasi iniimbitahan ka pa niya at bibigyan ka pa ng accommodation gaya ng ginawa niya kay Rayan Fuentes. Kung talagang takot si Padre Darwin sa'yo, hindi niya yon gagawin. Pero naisip ba ni Alado yon? Hindi naisip ni Alado. Yang patutsada mo, takot siya sa akin. Sino ka? Straight to the point. Kung si Ramil Parba na national debater hindi nga inatrasan, si Eli Soriano na mas magaling pa sa'yo, hindi nga inatrasan, ikaw ba kayang pipitsugin? Straight to the point. Alam mo, Alado, sa Cagayan de Oro, kung sakali po, nag-request ka na ikaw na lang pumalit kay Condino, hindi pa rin kita papayagan. Kasi, kukumpara kita kay Condino, pipitsugin ka pa rin. Straight to the point. Jerry Laig, hindi ko pinayagan. Mas magaling pa Jerry Laig nga sa'yo, hindi ko pinayagan eh. Sabi naman, baka ang gusto niya siguro ni Jando mahina, hindi mo ko kilala. Tingnan mo, si Daig, mahina yon, pinayagan ko ba? Pinayagan ko ba? Hindi ko pinayagan. Bakit? Ang intention ko sa debating yon, ilang paso yung Condino ninyo. At kaya nyo pinapalitan kasi napapahiya sa publiko. Straight to the point. Yan ang totoo doon. Pinapalitan si Condino kasi napapahiya sa publiko ang kanilang profesor. Straight to the point. Huwag ka nga angas-angas dyan, hindi uubra yan. No? Tignan nyo, pakinggan nyo sinabi ni Alado, ha? Sa rason na bro, kalawang ginatawa na. Mao na ang iyang suguon, pagkatubang sa ato, iyang matos-matos. Ay, mali. Straight to the point. Kahit pa siya mismong humarap sa'yo, gawin mo ang kanyang kondisyon. Pero kung siya mapupuntahin mo sa malayo, doon ka na lang sa mga batos-batos. Kahit sa akin nga, sigurado tiklop ka eh. Ako makalaban ni Alado, tiklop to.
Alado, wag mo ko susubukan. Huwag mo ko susubukan sa isang debate. Titiyak ko sa'yo, tiklop ka talaga. Ha? Tandaan mo, yung strategy mo, yung technique mo, dati ko nang ginagawa yan, kaya alam ko paano i-counter yan. Napakahina mo lang. Kaya yung patutsada mo, hindi uubra yan. Kahit na ilang mas tawagin siya na duwag, hanggat hindi mo siya pinapasok sa buhol, walang mangyayari. Kung gusto mo talaga siya makadebate, ano kailangan mong gawin? Pasukin mo ang buhol. Kung hindi ka payagan, maghintay ka kung kailangan ka payagan. Naalala nyo dati? Hinamon ba yun? Nagkaroon pala ng hamunan sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at ni Jerry Laig. Kaso si Bishop Abit Oy, nagdeklara siya na Year of Ecumenism. So lahat ng debate, cancel. Ngayon, ang side ng mga Sabadista, sobrang ingay nila. Sabi nila ganito. Si Father Darwin daw, natakot daw kay Jerry Laig. Si Jerry Laig din, post ng video, kinatakutan siya ni Father Darwin. Sabi ko naman, huwag kayong masyadong mayabang, para lang kami mga QB nito. Ano yung QB ba rin dyan? QB. Oh. Nakuha ko na example yung nasa programa, yung mga pinapanood ng mga bata na Naruto, kung saan yung QB, yung Ninetales Fox ni Naruto nakakulong sa kanyang loob, na parang pag pinasok niya is parang may malaking riyas, nakakulong yun na gustong kumawala. At pag yun nakawala kay Naruto, ubos lahat yung nasa Konoha. Sabihin may pumipigil. Habang binipigilan, wag nyo sabihin na takot lumabas kasi may pumipigil. Nang makalabas ang QB90 ni Naruto, ubos yung nasa Konoha. Ganun din. Natapos na ang Year of Ecumenism. Pwede na. Nangyari ang debate sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at ni Jerry Laig. Kung talagang kinatakutan siya, sapat sana hanggang ngayon din nangyari yun. Kung si Jerry Laig na mas mataas pa kay Glenn Alado hinarap ni Father Darwin, ikaw pa kayang pipitsugin? Wag masyadong mahangin. Tuloy natin na. Kay was mo lawan ni Matos, di sa mudamay. Kung isog siya, muanin pa sa Mindanao. Mo na rason, bro. Bot ni mo. Anay mo hang patutsada dong. Di na mo salir, oy. Bulok kayo. Magpatutsada na. Magpatutsada na. Binulok pa yun. Ayaw, anak. Dili na maayo. Abi ninyo, no? Nag-send ko ni Alado o kanang link ani atong live karon. Alam niya na sinabi ko doon siya tatapi ko ngayon. Pag hindi niya ito pinasok, sabihin, isang bagay lang. Sa akin nga, nanginginig pa. Pero sabihin niya, ayaw kitang patulan dyan do. Kasi ang gusto ko yung pari niyo. Yung pari namin. Di punta ka ng Bohol. Halimbawa, inismol ako ni Alado. Jando, ikaw, ipitsugin ka. Sino ka ba para harapin ko? Sabihin niya ni Alado, kunwari. So gusto mo sa Father Darwin? Yung pari niyo. Ano pang gagawin mo? Kumuha ka na ng pera, pamasahe mo, punta ka ng Bohol. Huwag mga alala, hindi ka kawayan dito. Iingatan ka, mamahalin ka pa. Aalagaan ka, pakakainin ka pa. Gusto mo ipasyal ka pa ni Father Darwin sa sa mga landmarks ng Bohol? Papasyal ka pa nun. Gaya ng ginawa niya kay Ryan Fuentes. Ginawa niya yun.
Real Fitness ginawa niya. Si Ismael Bahinting nung pagkatapos ng kanilang dialogo nung Lunes ng gabi, doon sila kumain kina Brother Kaloy. Magkasama kami, kumain kami kasama si Ismael Bahinting. Nagkwentuhan kami about sa anything, basta wag lang about doktrina kasi magkakadebate, no? Kaya kwentuhan lang kami doon about sa sa mga racket ni Ismael Bahinting. Mga racket niya. Okay naman. Mabait naman na tao si Ismael Bahinting. Yung anak niya kasama namin. Kainan kami doon. Pagkatapos ng kainan, pag gusto na nilang umuwi. Okay, thank you. Bye-bye, Bahinting. Uwi na yung si Bahinting. Umuwi na sila. So, isang yon na kami yung, may tumawag sa akin. Okay. Hello? Hello bro, may buntag di ba bro? Good morning bro. May butana lang ko bro ba kay namoy butana po nato ba kuno wala dayo ng ilang dayo ng lipas to makalanis kay tagaw-taw ni mga sabarista karon gud kay may update bro ikaw may nakabalo yun. Ako na ibaloan bro, gi-announce mo to ni Bacalaris gapon sa Calandrakas. Nag-move sa first week of October. Wa may giingong gi-cancel. Lagi kay bro, post man gud burag kwan ba bro, di ka tuwan mo kabalon butana gud nga lagi pasiatam sa social media si pastor si Kwan Father italaw daw kay si Daryl Villanueva grabe nag-post karon grabe yung mga bakakon lagi tanto ba bro dili cancel ko mo vlog lugar yani mo gud ni pagtando mo gud ni Padre Darwin sa September 2026 okay noon ta to kanilang ni istorya si Brad Kaloy kang Padre Darwin ingong padre naabot tayo schedule sa Santander. Mo ba? Pwede ba i-move? Di man pwede kaya naka-fix man. So, ang may tabuan ang i-move si Bacalares. Kontak ko ni Kwan, ni Marjan Marlon, ato tong i-play tong Kwan, kaya lang pangitaon sana ako tong live ni Bacalares gahapon na. Itong gi-announce. Ato sa pangitaon to, wait lang. Padungog na to sa mga nagtanaw tong live di Bacalares gapon itong gi-announce bro padunggon puta ka lagi kay ginabalik-balik mo lang post gud wag sakay na po ning uban ba kay lahi mga bakakon kay maminaw ra gyud bakakon bulo biya kag bakakon atong i-play wait lang nanawag ko bro kay dapat mga Katoliko na mga kaubanan na po manangutana sa kuha mo nang kuy katubag nila kung unsa gyud itubag kay basta man lang sa imo ko nanawag karon kay kabalo ko nga naging kay active niya. Bro. Higuban ka na to sa nakainlaing nga panahon hangtod karon tulunan no sa balaan nga naadiri patigsoon og dili na ko gusto ialang-alang og pagdeklarar dinhi ang among tubag naalang na siya sa pagtulunan. Yun lang ha. Tapos na ako ato lapita ha. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, tibok nga kalibutan. Dungog ni mo bro? Sanglit kini ato dungog sa kamhanang teknolohiya sa internet. Live kita karon mga pinangga sa tibok nga kalibutan, no? Pinagi sa Facebook. Ug daghang salamat sa inyong pakiguban kanato sa nakainlaing nga panahon hangtod karon. Ako dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa Seventh-day Adventist gikan usab sa General Conference Division Union Mission ngadto sa gagmay nga iglesia. Mayngon sad mga pinangga sa akong kauban dinhi sa administration si Sir Benjamin hopefully nga naamo sa maayong panglawan alan ni Jesus Christ. Okay? So mga pinangga no na padayon ta sa ato nga panaghisgot o kung aduna mo'y mga pangutana igsoon, ayaw bi amog kalimot, tawag mo sa 0917-152-6046 ang inyong mga pangutana, Palawan o guban pang mga area. So, ako na siyang ipahibalo kaninyo, kaya ako maning napahibalo atong Martes, katong schedule na mo ni Brother Darwin Gitgano, sa pitsa 24-26, dili to siya madayon. Ito lang hulatan ang ilang signal kay nagpadala sila og mensahe
sa kauban nato sa 3 Imedya nga nianang mga pizza September 24 nato 26. Dito sila usak sa kadapit tungod adunay meeting or seminar nga ilang gipahigayon dito igsoon. So atong respetahan ang ilang pamaagi sa ilang simbahan kay mao man mga pamaagi igsoon nga dili mabalibaran. So anyway, daghan man panahon. So ulat lang ta kung unsa may itugot sa kahigayunan. Pero sa pagkakaron, wala ta dili madayon ang 24 o 26. Yan. Na. Katotoo na bro. Okay. Pagkatotoo na bro, nanawag na pug ko. Akong tong record gapon akong pagtawag ni Bacalares. Okay bro. Salamat kani bro. Adungga na asa to kung record gapon mo man siguro ning kuan. Et lang. Nindot bro kay may response si Pastor Bacalares bro. Professional kay ang response no sa kanyo nga i-postpone lang kung sa ano. Nindot na kayo. Kung sa mga makikir karon nga nagpalapad din no. Yung hapon ganyan tanan. Yan ang mga igsoon. So karo ay lang. Ano siguro ni. Ara. Okay, Page 057 asa ka na nawat kayo? Gikan ni sa Bohol, Brother Chris, may hapon. Okay, may hapon Bohol. Si Jando ni, si Jando. Ito may atong concern. Si Jando ni, bro, Jando. Ay, dyan. May hapon. Anang gito. Kaya bakit na kayo gusto i-plug in dyan? Kanang gitugunan ko ni Father Darwin Gitgano nga kuan daw kanang kato daw ang pagtando niya sa 24-26 nalimot siya nga na siya schedule sa Talks Santander. So miingon siya na ako nga kontakon ka o nga kuan sini ka nang ipaibalo nga sa first week of October na lang daw. Kung okay na daw nimo. Unya kay namin ni kontak na ko nga ayun na ko first week of October kung okay ra nimo. So first week of October bro. Hello. Hello na ba ka diha? Biyaan ko da. Hello na ba ka diha bro? Ano na, lumina ko bro. Lagi. So, ang gingon lang ko, first week of October. Kung okay ra nimo, ingon siya okay ra. So to, Marjan, ingon sa padre nga. Marjan Alon, siya napaibalo na ko. Siya napaibalo. Okay, sa atis, kaibalo na siya. Salamat sa paibalo. Marami, kumpito. Salamat bro. So, walay kuan bro, walay ingog ka ng cancel ang dialogo, gimove lang sa first week of October. Okay, salamat kay bro kay. Ato di buhat ang reaction mo sa itong Facebook po kay misin po pa-report sa abang sa balista ba kayo but-but mo na yung ko but-buton gini sila ba bro ilang gining batasan. Ay nagatingala ilangin ang batasan bro. Ang mga but-buton sila bro. Oo. Ilagin ang mo gina ilang batasan bro nga kan. Mutbot gyud na sila kutob sila mo kaya. Galing. Bro, salamat kay Bro. Wala tayong concern, Bro. Salamat kay sa informasyon. Malinawan mo karon kay nabod ng utanan nato, Bro. Salamat kay Bro. Okay, si Jumel Valorian eh. Bro, ako rin bro. Ako rin Jumel Valorian. Sige bro, salamat talaga sa programa bro. Mura kamayhon ko sa tingog. Ako din bro. Sige, thank you bro. God bless bro, God bless inyo na sa yung programa bro. Salamat kay bro. Okay. So, dili tinuod nang gipang tabi sa mga Seventh-day Adventist gi-cancel. Gi-move ni Father Darwin sa first week of October. Mi-move ni Father Darwin kay pagtando niya sa 24 and 26, gatuo man siya bakante siya tong mga semanaha. Pero giinan siya ni Brother Kaloy na meron siyang schedule sa Santander. Kaya hindi niya pwede i-move yun. Kaya ang minove niya si Bacalares. Hindi pwede na i-move yung mga sobrang dami naghihintay sa sa kanyang mga conversion doon sa lugar na yon. Unahin na lang niya yon compare kay Bacalares kasi Bacalares yung kanyang minove sa first week of October. At inunawa naman ni ni Bacalares naman yon, hindi naman siya nagmatigas doon eh. Actually, tinawagan ko talaga siya for follow up. Pre paalam na first week of October. Make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.